Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Time check, 6:24. Ayan. Yan po ang ating oras ngayon. 6:24 na po. So, dito muna tayo sa kusina habang tayo ay nagkakape. Sarap magkape sangkay. So mga guys, reaksyonan lang natin itong reaction ni Sangkay 2 hours ago na kung saan ay tayo ay binabalahuran dito ni Sangkay. Ito po si Sangkay ay literal na po talaga dito ang insultador at isang balahurang reaktor, isang traidor na reaktor na kahit anong palayas dito sa Kalingap ay talagang matigas po ang pagmumukha at hindi po lumalayas. Ano po? So, ang ano niya dito, nireaksyon na niya. Itong si Noli na nagngangaw-ngaw, mamaya ka sa akin Noli, ipapaliwanag ko lahat ng pinagsasabi. Ating ireribad yan ha. Huwag kang magagalit dahil karapatan namin ang sumagot sa mga ikinukuda mo dahil ikaw ay narito sa social media. So problema mo na yon kung paano mo didepensahan ang sarili mo, no? So base dito, ay dito tayo sa topic lang ni Sangkay. Hindi dito sa ano ni Noli na to. Dito tayo sa ano ni Sangkay. Ayan. So, pakinggan natin. Sige mga Sangkay, mga kalinga, pati napanood no, yung live ni, ni Noli. Kung gusto niyo na mapanood na buo, puntahan niyo po ang YouTube channel. Mamaya natin i-rebat yung sinabi ni Kanoli. Dito tayo sa sinabi ni Sangkay. Alam mo Sangkay, huwag ka mag-alala kasi hindi ko na dito sa live mo, hindi ko na i-add dito sa upload mo, hindi ko na in-skip yung ads mo at para naman makatulong sa channel mo. Ano. Kahit naman ako ay nagre-reaksyon sa iyo, may pakinabang ka naman sa akin. Tsunga-tsunga, hoy, tsungang bakla, may pakinabang ka sa akin. So pakinggan natin ito sinasabi dito ni Sangkay, bago tayo magbigay ng ating reaction dito sa traitor na ito. Sabi niya traitor daw, traitor, hoy, bakla, hindi ka Amerikano, Bisaya kang dakong inatay ka. Maunang pagbinisaya na lang ha, waray ka man siguro, waray upay, ikaw yung waray na waray ka upay-upay. O sige, dira. Kanoli, no? Muli credit dito kay Kanoli. Pasensya na medyo mahaba kasi kinuha ko talaga yung highlights dito sa kanyang live neto. Yun nga, sabi niya dito, ang main reason kung bakit siya umalis dito, ito na-explain niya nito dati nung dating kanyang mga live, una yun sa mga strikers, no, kaya siya umalis dito sa Kalingap dahil sa mga pamamalahuran itong mga strikers nito. Okay. Natuluyan na daw siya doon sa ginawa ng issue, yung pagbigay niya ng tulong doon sa kay Tekram, no? And parang bagang sinasabi niya dito na binigyan ng kahulugan na parang sinasabi, kinukumpara ni Kanoli yung Tekram at saka yung Malinaw na ikinukumpara niya, no? Malinaw na ikinukumpara niya batay sa kanya mga sinabi doon sa kanyang video, no, sa kanyang live. Ngayon, kung iyon ay pinapabulaanan niya, hindi niya na yung mapapabulaanan dahil nga may ebidensya. Ngayon doon sa sinasabi mong binalahura namin siya ang bumalahura sa sarili niya. Pero mamaya natin irabad yan. Dito tayo mag-ano sa kanyang sinasabi ni Sangkay, no? Mamaya natin irabad yan kay Noli na yan. Hindi na ito bago, no, sa mga strikers dito. Yung ginagawa na ito ng mga strikers na ito, hindi na ito bago. Ganito ang ginagawa nila sa mga kalaban nila, no, sa kanilang kinakalaban na kapwa reactors. Kahit sa akin, no, ginawa nila ito sa akin noon na sinasabi nila, kinukumpara ko daw yung pabahay ni Pugong Biyahero at saka ni dito sa Kalingap, no. Ito yung strategy na ginagawa ng mga... hindi namin strategy yan, Sangkay, no. Hindi namin strategy yang mga ganyang bagay, kundi strategy mo. Kasi hindi na malalabas yung kwento na yan kung talagang hindi nabasa diyan sa comment mo, sa mga video mo noon, no? Na ikinumpara ninyo yung pabahay kasama yung sponsor mong tubol na nagmamagaling na talk in text pala naman sa US. Buti pa ako. Yung sa sinasabi mong hindi ako makapasa sa exam, at least legal, legal dito sa Europe. Hindi ako talk in text, Sangkay. Kaya mahihiya ka. Noong mga time na yon, talagang ikinumpara ninyo ang pabahay ni Kalingap Rab sa pabahay ni Pugong Biyahero. Huwag kang gumawa ng kwento dahil maraming nakakala, maraming nakabasa, maraming nakakita doon sa mga comment ninyo dati. Nung ikaw ay umakyat at lumipat doon kay Pugong Biyahero. Kaya huwag ka nang magpa-cute, no? Booking na, bukilya ka na. Sabog na ang pula mo. So, tuloy natin. Balahurang reactors nito ng strikers. And naalala ko lamang, may singit ko lang, noong nakarang araw, in-interview si Sal TV PH, no, ng Karaba, tinanong siya kung kaya ba nila na mag-reaction ng mga pakilig doon sa mga love team. At inamin dito ni Sal TV na hindi daw niya kaya na mag-reaction ng mga pakilig-kilig. So means, ibig sabihin, ang forte, no, ang forte nila or yung kanilang specialization or anong tawag doon sa forte, ang kanilang specialty.
Ako na magsabi sa'yo. Alam mo, dito kita sasagutin, Sangkay, ng katangahan mo. Una, nung nag-interview ang Karaba sa akin at sinabi, nagtanong kung kaya kong ah, reaksyon sa love team. Ang sabi ko, hindi ako sa love team. Hindi ko kayang mag-reaksyon sa love team. Ano ang re-reaksyonan ko sa love team? Aber daw, may issue ba yung love team para reaksyonan ko? Ang pinupunto ko doon, bakit hindi ako nagre-reaksyon sa mga love team? Dahil hindi naman dapat ng reaksyonan. Ang dapat doon, panuurin at suportahan. Hindi para reaksyonan. Dahil wala namang issue yung mga love team na yon. Kasi kung yung love team na yon ay bibigyan mo ng isang damakmak na reaksyon, ang resulta nun ay magiging negative na. Ha? Magiging negative na hanggang sa marami nang nag-comment doon ng kani-kanilang mga opinion pag iyon permi ang nireaksyonan mo. O sabihin natin, ay, ang ganda-ganda ni Carla, ang ganda-ganda ni Beyonce, siya na yung pinaka-super, siya na yung pinaka-sweet, siya na yung pinaka-magaling na ganito, ganito. Tapos may magko-comment doon, nagalit doon kay sa kampo ni Beyonce yung nasasapawan sa kabila. Ano i-comment doon? Yan si Beyonce, maraming galis yan sa paa. Yan si Beyonce ay sakang iyan. Yan si Beyonce ay ganito. Yan si Beyonce ay pokpok. Di ba ang daming nagko-comment ng ganun? So bakit kailangan pa nating reaksyonan yung mga love team na wala namang issue para para gawan nyo ng issue? Ha? Dahil kung may masabi tayong hindi maganda o ano sa pandinig ng iba, issue na yon. At hindi ako yung nasa edad para magreaksyon sa mga pakilig. Alam mo kung bakit? Sangkay? I'm 48 years old. Next year, 49 na ako. O 49 na. Malapit na. Magpo-49 na ako. Sa tingin mo ba, bagay pa akong kilig-kiligin? Ay, cute-cute nila. Ay. Maganon? Sa tingin mo, bagay pa yung mga kaedad ko? Yung kaedad mo na 50 ng mahigit? Bagay pa dun sa mga pakilig-kilig na yun? Na itong mga kabataang ito ay millennials. Mga centennial na tayo. Hindi na tayo dapat doon sa mga ganong usapin. Ay, ang cute nila, sila na yung magkakatuloy. Ay, nagdadasal ako na sila na hanggang sa huli. Anak lang, hindi yun yung style ko, Sangkay. Kaya hindi ako nagre-reaction sa mga love team. Dahil kung may issue, may umaaway sa kanila, andyan ako, susuporta bilang parang nanay. Ipagtatanggol ko bilang anak. Ganon. Hindi yung hanggang doon sa kaliit-liit na moment nung video na yun, ay gagawan mo ng reaction para lang kumita ka. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako katulad ninyo na lahat na lang ay nireaksyonan hanggat sa pagkakakitaan, re-reaksyonan ninyo. Magbigay naman kayo ng konsiderasyon doon sa may-ari ng video. Yun na lang yung kanilang pinagkakakitaan para may maitulong sila. Sasabawan mo pa, magre-reaction ka pa. Samantalang ang daming problema dyan sa loob ng kalingap na dapat harapin ng mga reaktor na katulad mo. Hindi ka nakabantay kung saan yung viral. Nag-reaction ba ako sa mga viral, Sangkay? Hindi ako mapagsamantalang tao na katulad mo. Kaya kasi sinasabi mo na specialty namin yung pagmumura. Hindi yun ang punto doon sa sinabi ko na hindi ko kayang mag-reaction sa love team. Unang-una, nasa edad na tayo. Hindi na tayo para doon sa pakilig-kilig. Pangalawa, narito tayo sa loob ng kalingap para mag-reaksyon sa mga naandyan sa labas na tunay na dapat reaksyonan, hindi yung mga love team. Kung may mga kinikilig man doon sa love team, iyon ay yung mga viewers na nakasuporta. Araw-araw, iyon ang pinapanood nila. Ayan, pwede silang kiligin dyan dahil sila naman ay mga supporters. Pero tayong mga reaktor, bilang mga reaktor, dapat hindi tayo nakapokus doon sa love team na wala namang issue. Dapat tayo nakapokus doon sa mga issue na kumakalaban o naninira dito sa mga love team. Naintindihan mo? Akala ko pa naman ang talino mo. So, hindi ko mo against sa'yo, ang aming mga sinasabi ay kami ay mga balahura na. Isa ka pa, nuli, mamaya ka sa akin. Wala kayong ibang bukang bibig, kundi balahura. Kayo ang gumawa ng ikababalahura ninyo dahil sa totoo lang, hindi naman namin kayo kilala, pero nagpabida-bida kayo dito sa social media, gusto nyong makilala ngayon na kayo ay nabigyan ng pansin at hindi pumabor sa inyo yung aming mga sinasabi, ngayon balahura na kami. Di wow. So, ayun, gigil na gigil po si Sangkay sa akin, At yun na nga kasi lagi ko siyang binabara sa kanyang katalinuhan, laging supalpal. Specialization or anong tawag doon sa korte. Ang kanilang kumbaga sa menu, ang kanilang best menu ay yung pagmumura at pangbabalahura. So, inamin niya mismo. So, na yun, ba't nawala? Ano daw? Natatawa ka dito kay Sangkay. Inamin niya mismo. Kawawa ka naman, bakla. Kawawa ka.
So, inamin niya mismo dito na hindi nila kaya na mag-reaction ng mga pakilig-kilig, ng mga pag-good vibes. Kundi, ang kanilang forte ay yung magmura at magbalahura. Sangkay, maraming reaktor na mas bata pa sa amin, no? Maraming reaktor na mas bata pa sa amin na mas deserve nila mag-reaksyon ng mga pakilig, ng mga pag-good vibes, no? Bakit kami pupokus doon sa mga pag-good vibes? Ha? Eh, ang dami-dami na nila. Kung lahat tayo ay puro pag-good vibes ang ating pupukusan, paano naman yung nananakit dito sa loob ng community na kung saan ay dito tayo kumikita? Di ba, Kasangkay? Dapat magkaroon ka man lang ng konsiderasyon na silipin ano ang silbi ng pagiging watcher mo kung hindi mo sisilipin yung mga kumakalaban, yung nambabalahura dito sa loob ng kalingap, yung mga nananamantala dito sa loob ng grupo na ito na pinagkakakitaan mo. Dito ka nabubuhay, dapat narito yung loyalty mo. Di ba, Sangkay? Hindi ko mo, kaya hindi pumabot sa inyo. Yung aming sinasabi, kahit hindi naman mura yung aming sinasabi, ang dating sa inyo ay balahura kami kasi nasasapak yung mga pagmumukha ninyo. Hindi nyo lang matanggap talaga yung aming mga sinasabi na ito ay insultong malaki sa pagmumukha mo. Kaya ang tingin mo sa akin, balahura. Pero kung sinong balahura sa ating dalawa, number 1, ikaw yon. Hamak ba naman, nakababae kong tao, bastusin mo ang picture ko. Kaya sabi ko sa'yo, habang buhay, hanggang ako'y nabubuhay, hanggang doon sa ilalim ng lupa, kung naandun ako, ay ibabaon kita doon, ng sumpa. Kung mauna man ako matigok sa'yo, kakaluluhin pa rin kita, mumultuhin pa rin kita, Sangkay. Kaya may rason ako para balahurain ka dahil binalahura mo ako. Oo, kung natatandaan mo yung mga pinagagagawa mo sa amin, Iban at Bagsik, andyan lang yan, hindi na yan mawawala. Nakatatak na sa'yo yung pagiging balahura mo. Kaya wag mo kaming baliktarin, traidor. Opportunista. Manggagamit. Yan ang tawag sa'yo. Makapal ang pagmumukha. Kape muna tayo. Pag di ka pa naman tinablan, Sangkay, abay talaga namang malupit yung iyong pislak. Gaya yan. Binabalahura nyo si Kalingap Rab dyan sa comment section mo. At lahat yan naka-heart pa. Huwag ka na magpaliwanag about doon sa heart. Kasi ako marami rin nang baba sa akin. Pag hindi ko na gusto yung mga bashing nila sa akin, doon. Pero walang nang bas doon sa Kalingap. Sa mga reaction dyan. Pero lang kung hindi ko mabasa Kasi siyempre minsan busy tayo, hindi tayo marami akong hindi na nababasang comment yan. So, sa mabasa ko lang, pag nabasa ko yan, aking i-delete yan, no? Pero sa'yo, anong ginagawa mo? Nilalagyan mo pa ng heart. Mamamali na naman tayo sa pronunciation, correction na naman tayo nito ni Sangkay. Oy, kay kwan ba yan ni professional ba yan ni si Sangkay Pastilan? I'm sure. Tuloy natin. Balahura. Ito yung sila. Ito yung mga strikers nito. So dito, pumapasok dito talaga dito sa sinasabi ni Canoli na kaya siya napilitan na umalis dahil nga dito sa mga balahurang reactors na ito. And nabanggit pa niya dito, yung sabi na nag-aantay siya na mayroong sumaway, or pagbawalan yung mga pagbabalahura sa kanya nitong mga strikers na ito. Kaso wala siyang nakikita, na sumasaway dito sa mga... Ang gusto ni Noli, sorry Noli hindi ikaw yung dapat respetuhin dito sa pagkakataong ito. Bakit? Ang dami niyong kritisitos, ang dami niyong pautot. Kayo ang nagsimula ng gulo, gusto nyo, ipagtanggol kayo. Naghihintay ka ng sasaway sa amin. Sino bang nag-umpisa ng gulo? Sino ba ang nagbida-bida sa kanyang live? Di ba ikaw? Kasi kung hindi ka naman nagbida-bida dyan sa iyong live at kuda ka na ng kuda, wala namang reaktor na sasagot sa'yo. Naintindihan mo? So, wag ako ang paandaran nyo, mamaya kayo sa akin. Strikers na ito. Hindi na rin ito bago, kasi may mga umalis, kagaya kay Malu de los Santos umalis dahil nga naramdaman niya na hindi sinasawa itong mga nambabalahura sa kanya. So parehas, yung nararanasan itong mga umaalis dito na mga sponsors sa Kalingap dahil nga sa mga nasa loob mismo ng Kalingap. So ngayon dito, sino ang tinutukoy mo dito? Sino ang pinaparinggan mo dito, Sangkay? Wala ka ng karespeto dito sa Kalingap. Kinakalaban mo na ang Kalingap. Pero bakit andito ka pa rin? Nagpapatigas ng pagmumukha. Tama lang sinabi ni Dr. Love, Tigas ng mukha mo. Ngayon, ang simpatya mo andun kay Noli. Bakit hindi ka sumama doon kay Noli? Kung saan impyerno sila pumunta, sumama ka doon. Dahil hindi ka naman kawala dito, kaalwanan ka pa. Kung mawala ka dito sa Kalingap, kaalwanan ka pa. Walang mag-iipon ng mga siraulong sponsor. Kasi ikaw niyayakap mo. Buti na lang si Ate Malu hindi mo nayakap. Sabi ko nga, mas masarapin ko pang makita si Ate Malu doon sa mga antay kaysa mapunta sa'yo. Although yan si Ate Malu paggalagala na riyan at mas gusto ko pang makita
sabi ni Banat magsisimalutak. Ay, Bani, wag kang gayaan. Hindi naman lutak yung ano nun. Pagtanggol natin si Ate Mano, magpapasko naman. Ay, mapapaskuhin tayo. Di ba, Sangkay? Sangkay, purihin mo na silang lahat. Magki-Christmas, oh. Sumipsip ka na ng sumipsip. Oh, magpapasko, sige, magpalangis ka dyan kay Nulay at tag 50,000 baga naman ang bigayan. Ay, nako. Oh, sa lahat tayo sponsor dyan, ha, mahalin mo sila. Kaloka kayo. Sa totoo lang, Sangkay, mas gustuhin ko pang magpagalagala si Ate Mano doon sa kung saan sa mga antay, ha? Huwag lang mapunta sa'yo sa sobrang galit ko sa'yo. O, yun. Diba? Sponsor sa Kalingap dahil nga sa mga nasa loob mismo ng Kalingap na mga bastos at mga balahura. Yung sinabi niya din, no, na O, Sangkay, ha? Pasalamat ka sa akin. Hindi ko i-skip yung ads mo. At least, may kita ka sa akin. Papasko ko to sa'yo, ha? Diba? Tapos na. yung sinabi niya din, no, na yung kanyang mga binibigay, sinasabi nitong mga strikers nito, no, na 1,000 pesos lang daw ang kanyang binibigay. At sinabi niya dito, no, na ibinibigay niya direkta minsan kina Ate Edna, kina Kuya Val, kina Bobby TV 143 at alam daw yan ni Mirador. Totoo yan, kasi ganyan din, strategy talaga yan ng strikers, no, na ibahin yung kwento na gumagawa sila ng paraan. Ikaw yung gumagawa ng kwento, Sangkay. Bakit makakapagsalita sila na 1,000 lang ang bigay? Eh kung nakikita naman ang lista doon sa landing pad, no? Hindi naman sila magsasalita ng kasinungalingan dyan kung wala silang nakitang amount na gano'n. Malay mo, nakapagbigay na 1,000. Oh, tapos, hindi na, kung nagbigay man sila, kung pinadaan na, under the table na lang nila yung kanilang padala, yun lang yung nakita ng strikers doon, kaya yun lang yung sasabihin, yung nakita ang 1,000. Ano nga naman sabihin nila may binigay silang 50,000 doon sa landing pad, kung wala naman, mas lalong kasinungalingan yun, Sangkay. Ha? Huwag kang tanga, ang bubo mo. 50 anyos ka na, tanga-tanga ka pa rin. Nako. Na masira ka sa mga tao. Ganun nila ginawa sa akin, no? Sinasabi nila na yung ibinibigay ko daw sa landing pads ay galing daw sa mga sponsors na binibigay sa akin. Hindi ba totoo? Hindi ba naman totoo? Totoo, ha? Totoo yan, Sangkay. Ano? Mamatay pang lahat ng kapitbahay mo o mamatay pang lahat ng buong pamilya mo kung nagsisinungaling kami? Nung panahon, sino bang nagbibigay sa landing pad mo? Ha? Para sa sponsor, para sa, ambag mo? Ha? Di ba yung sino yun? Ha? Yung sponsor mo? Ha? Oo. Di ba wag kang sinungaling? Gumagawa ka ng kwento. Alam naman namin kung anong klaseng tao ka. Huwag ka nang gumawa ng kasinungalingan. Ito hindi kita binabalahura. Real talk. Itong sinasabi ko. Totoo. Di ba? Style nila, no? Na panira, gumagawa sila ng kwento. Uulitin ko. Sasabihin ko talaga, uulit-ulitin ko na peste talaga dito sa loob ng Kalingap itong mga strikers na ito. Ngayon, pag-usapan natin dito, sa main dito na usapan na umalma si Canoli dito sa pasaring ni Kalingap Rab na umalit. Ayun. Peste ang mga reactor or striker dito sa Kalingap. Hindi kaya ikaw yung peste dito? Kasi kami, wala kaming ginagawang kapeste-peste. Dito sa loob ng Kalingap. Ang napepeste lang sa amin, yung mga gumagawa ng anomalya dito sa loob ng Kalingap. Kasi hindi sila makagalaw, no? Hindi kayo makagalaw dahil may nakaabang sa inyo. Dahil sayang lamang yung pinagmamalaki mong watcher na walang kakwenta-kwenta at mas peste pa sa lahat ng peste, ha? Dahil ano yung winawatcher mo? Wala kang kwenta dito sa Kalingap. Nagpapalaki ka lang dito ng bayag. Di ba? Dito ka lang nakikilamon sa Kalingap. Tapos hindi mo pa magawang maipagtanggol man lang yung lugar kung saan ka kumikita ng salapi mo. Kapal ng pagmumukha mo. Kung peste kami, traidor ka naman, demonyo ka pa. O yun. Dahil ang ugaling gawain ng mga demonyo, ganyan. Kung saan yung pakinabang, na andoon nakasulsul, na andoon nakasuporta, parang langaw. Insekto ka. Ipis ka. Daga ka. Diba? Kung kami peste, mas peste ka. Ha? So, ganti-ganti lang. Marunong din kami magaganyan, ha? So, yun lang. At medyo napahaba na tayo ng oras. Mamaya tayo, ha? Mamaya tayo. So, maraming salamat sa inyo. And God bless po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Shoutout sa mga kapeste dyan. Sa aking strikers na kapeste dyan. Shoutout sa inyo lahat. God bless.